Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan natin ang panibagong ikinaso kay Atty. Libayan. So, bagong-bago lang, may init pa to, 49 minutes ago pa lang tong live stream ni Atty. Libayan. Basically, magre-react lang tayo at pag-uusapan natin itong bagong ikinaso kay Atty. Libayan. Well, plus the fact na nabasa ko na yung affidavit of complaint na yan. So, even before we get started, play muna natin ang intro. Ayun. So, kung maalala nyo, ano ba ang mga kinaso kay Atty. Libayan ni Raffy Tulfo? Number 1, andyan ang copyright infringement. So, although ang sa copyright infringement, lumalabas ang RTIA Foundation. RTIA program ba? Foundation. Basta ang RTIA ang nagkaso dyan sa kanya. And then, may mga kinaso na ring disbarment complaint. May disbarment complaint na. Hindi mo kaso ko. Disbarment complaint kay Atty. Libayan. No? Yan. And then we also have, of course, additional cases. No? May 40 plus na kaso na si Atty. Libayan 10 days ago. And today, ayan, may panibago na naman siyang cyber libel case. But this time, ito po ay final sa probinsya, sa Isabela. Sa pagkakalam ko, 8 hours or 9 hours or 12 hours yata yung biyahe mula Quezon City to Isabela. Parang ganun yata, no? Kalayo. Pakinggan muna natin ang bagaya rito si Atty. Libayan tapos magre-react tayo right after that. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa ng mga live stream. Mga kabatas natin, as predicted, no? At saka kinote pa nga ni Raffy Tulfo dito yung sinabi ko na prediction ko mga kabatas natin doon sa ipa-file niyang kaso. Because Raffy Tulfo mga kabatas natin is very easy to read. Also, yung mga tao sa paligid nila, they are very easy to read. Pagkatapos kong makuha, mga kabatas natin, yung sandamakmak na kaso laban sa akin, na final nila, mga kabatas natin, sa Quezon City, sa Taguig. Ngayon, mga kabatas natin, sa Kawayan, Isabela. Mamaya may babasahin tayong Supreme Court decision tungkol sa ganyan, mga kabatas natin. Well, according to Raffy Tulfo, resident daw siya ng Kawayan, Isabela. Bahala ka sa buhay mo. Okay? Pero, tignan natin yung sinabi ng Supreme Court dyan. Mamaya. For the meantime, mga kabatas natin, although linabas naman na ni Melo Yap ito, nilabas niya na yung transcript, no? Tapos, sila naman maraming beses na pinalabas nila na kakasuhan ako sa iba't ibang lugar na malalayo para ako ay ma-inconvenient, mga kabatas natin. Well, yun. Totoo nga yung sinasabi nila. It is my obligation din, mga kabatas natin, of course, to clarify to you if what they are telling you is true. Ang daming nagtatanong na sa akin, mga kabatas natin, ano? Itong kinaso niya sa akin sa Kawayan, Isabela, na residente daw siya doon, mga kabatas natin, tungkol doon kay Barbara Milano. Yung declaration ni Barbara Milano na niloko siya ni Raffy Tulfo. Siyempre, pinahid na naman sa akin doon kasi nag-react ako. I told you, it's very obvious. Basang-basa yung utak niya. No? Well, ang maganda dito, mga kabatas natin, no, natakot na silang kasuhan yung mga small vloggers. Kitang-kita dito na tinanggal yung mga small vloggers nakakasuhan nila. Well, good for you, Raffy Tulfo. Okay? Sabi ni Egay, domicile or residence, that remains to be seen. Basang-basa ang galawan. Ipapakita ko. Kinote pa ako dito. Ito kasi yung video, mga kabatas natin, no? February 17, 2024, one of my staff brought to my attention certain videos she found on YouTube published by Respondent Libayan during his live broadcast. In these videos, Respondent Libayan vilified and attacked my person, which undoubtedly put me in contempt, public shame, and ridicule. Ako pa ngayon ang nagpunta sa kanya sa contempt, public shame, and ridicule. Samantalang si Barbara Milano yung nagsalita nun.
The videos were published through Respondent Libayan's YouTube channel, Batas Natin, and are accessible by the public as of date, blah, 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 blah. Ito yung title ng video. Ex din ni Raffy Tulfo, si Barbara Milano. Aba, matindi. Hindi pa yan, mga kabatas natin. January, ito rin, mga kabatas natin. This video publication is soon after, blah, 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 blah. During his commentaries in this 17 January 2024 publication, Respondent Libayan made a parody song. Nakita niya yan. Made a parody song about me where he painted me as a sexual libertine. Aba, santo ka naman, Raffy Tulfo, di ba? Honest ka, santo ka pa. Ito pa, Respondent Libayan in the same video also imputed that I am living an immoral, indecent, and promiscuous life by brazenly declaring that I am being deceitful not only to my wife but also to the public in general. Ito, transcribe niya. Ito yung pinakita sa inyo ni Melo Yap na transcription dun sa kabila, mga kabatas natin, no? Na kinakaso-kaso nila. Okay? Tingnan nyo dito. Sabi niya, dito sa transcript. Tingnan niyo. Statement number 2. Yan. From her past romance with Raffy Tulfo, she learned that it's not easy to fall in love with a married man. Okay. Ako daw ang nagsabi na promiscuous itong si Raffy Tulfo. Sabi niya. Tapos sinabi ko, mga kabatas natin, this is from 2002. Kasi 2002 nga. Tapos di ba, lumabas si Barbara Milano. Kinonfirm niya na sila ay may relasyon ni Raffy Tulfo. Okay guys, backtrack tayo ng konti. No? Una, paano ba natin malalaman na meron isang Julie Licop? Kinalkal ba natin yung personal? Ako personally, wala akong pakialam sa personal na buhay ni Idol. Okay? Diba? Ako personally, wala akong pakialam sa buhay. Personal na kwento ng buhay ni Raffy Tulfo. I don't even like talking about yung buhay ng ibang tao. How much more si Raffy Tulfo. I mean, yung mga kaibigan ko. I don't talk to them. I don't like it when somebody, even sa circle of friends ko, talk about other people na hindi maganda. And then, I see them chami-chami dun sa mga binabackstab nila. I immediately, walk away from these people. Okay? Now, hindi natin malalaman ang kwento ni Ma'am Julie Licop kundi na rin dahil kay Raffy Tulfo. Sinabi niya, tinawag niya national TV, para sa kanya, ine-extort daw siya ni Ma'am Julie Licop. Okay? Napunta tayo dito kay Barbara Milano. Malalaman ba natin even meron na palang article na sinabi ni Barbara Milano na once upon a time, nagkaroon sila ng relasyon ni Raffy Tulfo. At that time, gaya nga ng, kung maalala ko, tungkol ba doon si totoo, nag-agree din naman ako kay Attorney Claire. Wala naman talaga dapat tayong pakialam sa kung ano man diba? Kasi hindi natin problema yun. Kung nagkaroon man ng ibang babae sa buhay ni Raffy Tulfo. At that time na siya ay may sort of asawa na. Diba? Agree naman ako dyan. However, paano ngayon na isa siyang public official? Diba? Sabi nga nila guys, ayon nga sa Article 11 ng 1987 Constitution, sabi rito, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead a modest life. Diba? Ayon naman dito sa definition ni Copilot, public service is a public trust. When an individual assumes a public office, they should consider themselves as
public property. These sentiments has been expressed by numerous others and over time becoming the familiar principle. Public service is a public trust. As a public servant, one's loyalty should be to the Constitution, the laws, and ethical principles above private gain, financial interest that conflict with the conscience performance of duty should be avoided. Okay? So yung mga dating kwento sa buhay ni Raffy Tulfo tungkol dyan sa mga extramarital affairs niya, dapat ba tayong ma-concern doon ngayon na siya ay isa ng una sa lahat para sa akin, I don't think ever since na napapanood ko si Atty. Bayan, never kong nakita na ang intention niyang gawin siraan si Raffy Tulfo. Hindi pa man ako estudyante, hindi pa din ako nag-aaral ng batas, pero marami ng mga batas na naiintindihan ko dahil na kay Atty. Bayan. At syempre, pinagpapasalamat din natin dahil dumating na rin si Atty. Claire. So marami na rin tayong nagiging reference, 'di ba? Marami na nagtuturo sa atin ng libre sa batas. Gaya nga ng lagi ko sinasabi sa inyo. Kung alam niyo lang, ultimong legal consultation is may bayad sa ibang abogado. Dito sa dalawang abogado na na-enjoy natin yung libreng legal service nila through providing legal education, legal advice. 'Di ba? Was there a moment na nagsalita si Atty. Libayan na inimbento niya yung mga pinagsasabi niya? Lahat naman niya naka-anchor sa either sinabi ni ganito, kwento ni ganyan, o tawag dito, salaysay ni ganito. Halimbawa kay Barbara Milano. Sino ba nagsabi na nagkaroon siya ng relasyon? Paano ba natin nalaman na nagkaroon siya ng relasyon kay Barbara Milano? Diba si Barbara Milano din naman na nagsabi. And even prior to that. Diba? Sabi ko nga rito, naisip ko, hanep parang tatalunin na yata ni Atty. Libayan ang mga Marcoses eh. Si dinami-dami na ikinaso sa mga Marcos. Alam niyo ba kung anong impact nito sa amin na nag-aaral ng batas? Minsan nga napag-uusapan namin ito ni Mantemyo eh. Hindi yun nangyayari kay Atty. Libayan. Kung gano'n namin nakikita na yung mga batas, inaabuso rin pala. Akala namin, it can stand on its own. Hindi pala. Pwede rin palang ma-manipulate ang mga batas. From our side, syempre nalulungkot kami. Na nag-aaral pa lang kami, nakikita na namin yung mga pangit at dumi. But definitely, naniniwala kami sa justice system. We will always believe in the justice system. Because sooner or later, pag mga naging abogado na kami, yun yung oath namin eh. Maliban sa yung loyalty namin is na sa mga batas at constitution, even yung mga simpleng policy, na andun ang loyalty namin. Pero sa mga nakikita ko, sa mga nararanasan namin, isa lang sinasabi ko, I don't wanna be like these people. Eye-opener na to sa akin. Kaya grabe yung tatag ni Atty. Libayan dito. Wala akong masabi. Akala ba ni Idol, hindi magkakaroon to ng impact sa kanya? Parang to eh. Oo. Matutusin. Tanggap naman ng mga Pilipino na ang lalaki, ang mga Pilipino babaero eh. 'Di ba? Pero pag nalaman ng mga Pilipino na kaso ka ng kaso, tapos ganito lang yung basis mo, lalong bababa ang ratings mo. Lalong mawawala ng gana ang mga Pilipino sa ginagawa mo.
Bigyan ko kayo ng isang example. Oh, tingnan mo si Secretary Paras. Binabanatan ka na rin. Ultimo kapwa mo senador. Hindi mo alam kung sinong mga kaibigan mo at sino talaga yung kaaway mo. Yung professor kung binoto ka, na bilib sa'yo. Ngayon, ano na? Tawag sa'yo, Mr. Grandstanding. Nasusuka daw siya sa'yo. Diba? Kasi hindi niya inaasahan na yan pala ang gagawin mo dyan sa Senado. Bastusin mo raw ang mga resource person nyo, kung ano-ano pa. Kami lang ba nakakakita? O kami lang ang pinag-iinitan? Ganun lang yun eh. Kami lang ba nakakita o kami lang pinag-iinitan? Obviously, Idol, ang dami ng tao. No? Ang dami ng taong hindi ka nagugustuhan. Mas lalong makakasira pa sa iyo yung paulit-ulit mong pagkakaso sa mga baseless accusations mo. Ayaw mo palang mapag-usapan ka ng mga tao. Sana hindi ka gumawa ng mga bagay-bagay na ikasisira ng pangalan mo. Diba? May mga nakikita na nga rin ako, mga, I don't know, mga PubMat na yan. O ano-ano ng pangat na nilalagay. Tungkol sa'yo. Kahit wala kami. Kahit wala si Atty. Libayan. May mga gaya ni Secretary Paras na magsasalita. Merong gaya ni Super DM. Meron mga gaya ni Tita Pretty. Kahit wala kami. Kahit hindi kami nag-i-exist. Kahit hindi ka namin binabatikos, meron at merong taong magsasalita dahil hindi nila gusto ang ginagawa mo. Tapos kung akala mo makakabuti sa'yo yung mga pagkaso-kaso mo, ikaw na lang din ang gumagawa ng rason para yung mga tao hindi ka lalong gustuhin. Diba? Yun lang yun. Yun lang yung nakikita ko. The last time na may nasabi ako tungkol sa mga tumatakbong kandidato. At one point, sinabi ko noon, sa ginagawa ni Mama Leni, sa ginagawa ng mga supporter ni Mama Leni, matatalo si Leni Robredo. Hindi naman ako nagkamali. Diba? Hindi naman ako nagkamali. Nawawala na yung spark mo, Idol. Kasi ikaw rin mismo ang gumagawa ng paraan para mawala yung spark na yun. Diba? Sana talaga, Mr. Honest Senator, every night, nakakayanan mong matulog sa gabi. Diba? Tsaka kung meron ka pa palang ayaw malaman ng mga tao, make sure na linisin mo ang kalat mo. Meron at meron na naman magsasalita niyan tungkol sa'yo. Diba? Kung ayaw mo mapag-usapan yung mga kwento mo from your past, linisan mo. Diba? Kung meron man. Kung meron ka man kailangan linisin. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at share nyo na rin yung thoughts nyo about dito sa mga ikinakaso kay Atty. Libayan. Ito pa ba ay makatao at makatarungan?